Pagpasok lang ng bagong taon, may krimen pong naganap sa Makati City. Isang babaeng flight attendant ang nakitang patay at hinihinala rin kinahasa. Tanghali ng January 1, ang matagpo ang patay sa isang hotel room ang 23 years old na si Christine Dacera. Dead on arrival siya sa ospital. Base sa investigasyon ng pulisya, pinainom umano ng droga at ginahasa ang biktima. Nakitaan din siya ng mga sugat sa katawan. Lumalabas din na sinet up ang biktima ng nasa 9 hanggang 10 tao. 2 ang inupahang kwarto sa hotel para mag-party. At hindi raw alam ng biktima na marami silang nasa hotel noon. Sinampahan na ng reklamong rape with homicide ang mga natukoy na suspect. 3 ang arestado na. Ang 7 pa at large. Hawak na rin ng mga pulis ang CCTV footage kung saan kitang labas-masok sa mga silid ang mga suspect. Mga espekulasyon tungkol sa tunay na nangyari sa flight attendant na si Christine Dacera, finally ay inilabas na ng pulisya ang buong autopsy report nito kung saan dito ay pinapahiwatig na walang kasalanan ang mga Peggy friends na kasama ni Christine sa loob ng hotel. Sa unang pahina ng report, malinaw na makikita ang cause of death na ruptured aortic aneurysm. Ito ang depensa na paulit-ulit na sinasabi ng mga suspect sa kaso. Sa ikalawang page naman ay makikita ang full autopsy report kay Christine Dacera. Walang indikasyon dito na nakainom ng isang pampatulog na gamot si Christine. Wala ring indikasyon na may similya sa loob ng ari niya. At ang pinakateling na ebidensya na hindi talaga ginalaw si Christine Dacera ay itong report na ito tungkol sa hymen niya. Makikita ang mga katagang presence of deep healed laceration. Ang ibig sabihin nito, matagal na ang laceration. So kung nagkaroon man ng pagpasok ng matigas na bagay sa ano ni Christine, matagal na itong nangyari dahil healed na ito. Meaning hindi nagkaroon ng anumang intercourse si Christine Dacera bago siya pumanaw. So dito ay masasabi nating absuelto ang mga Becky dahil hindi naman nagalaw si Christine Dacera. Ibig sabihin talagang pumanaw si Christine Dacera sa bathtub dahil sa aneurysm, dala ng sobrang pag-inom ng alak at hindi dahil sa may ginawa sa kanya. Narito naman ang interview ng isa sa mga suspect na anak ng batigang singer na si Claire de la Fuente. Nandun po kami, hindi namin iniwan si Tim. Until the end, hindi namin iniwan si Tim. Kaya ang sakit ng mga sinasabi nila. Hindi nila alam na nangyari. Tumingin sila sa CCTV. Nandun kami sa police station, sa ospital, sa hotel. Hindi namin siya iniwan. Absurd po. Paano man bakla po ako? Never po ako nakapagtarik sa babae ever in my life. Dahil dito ay tila tumitibay ang mga ebidensya na talagang walang kinalaman ang mga lalaking kasama ni Christine sa hotel. Marami ring mga netizens ang nagagalit sa kapulisan dahil tila minamadali nila ang kaso at sinabing case solved na agad kahit hindi pa umaabot sa korte ang kaso. Latest update sa Christine Dacera case. Sa inalabas na video ng PNP, nakuha sa CCTV sa hotel kung saan mismo natagpuan na walang buhay si Christine Dacera, ay unang makikita si Christine na may kasamang lalaki na naglalakad sa hallway ng hotel, papunta sa isang kwarto. Makikita din sa video clip ang pakikipaghalikan ni Christine sa lalaking ito sa harap mismo ng pinto ng isang kwarto sa hotel. Mga celebrities na nadamay sa nangyari kay Christine Dacera at nakiramay sa kanya. Sino nga ba si Christine Dacera? Bakit lumalabas ang kanyang pangalan sa mga pahayagan? Kilalanin natin ang babaeng pinag-uusapan at laman ng mga pahayagan ngayong kasisimula pa lamang ng taong 2021. Si Christine Angelica Faba Dacera ay tubong barangay San Isidro, General Santos City. Ipinanganak siya noong 1997 kina Jose Nestor Dacera at Sharon Rose Faba Dacera. Mayroon siyang 3 pang mga kapatid, sina Monica, Chloe at JJ. Mula 2008 hanggang 2013, nag-aral siya sa The Heritage Academy of the Philippines sa Barangay San Isidro. June 2013, siya ay nag-enroll sa University of the Philippines, Mindanao sa Tugbok, Davao City kung saan siya ay napasali sa cheerleading squad ng nasabing eskwelahan. February 2017 naman, nang siya ay na-initiate sa The Honor Society of Phi Kappa Phi. June 2017,
nang siya ay magtapos ng cum laude mula sa UP Mindanao sa kursong Bachelor's Degree in Communication and Media Studies. Nagtrabaho si Christine mula September 2017 hanggang January 2019 bilang Marketing Associate sa Gaisano Mall sa iba't ibang panig ng Mindanao kasama na ang Davao, General Santos City, Tagum, Toril at Digos. Nanalo rin siyang first runner-up sa Miss Silva Davao 2017 pageant. March 2, 2019, sumali naman siya sa mutyan ng Davao 2019 na ginanap sa RMC Petrogas Arena sa Davao City. May 2019 nang siya ay magsimulang magtrabaho bilang flight attendant sa Philippine Airlines subsidiary na PAL Express na mas kilala sa tawag na Air Philippines Corporation. Mula Davao City, lumipat siya sa Pasay City sa Metro Manila dahil mas malapit ito sa kanyang trabaho. Noong December 28, 2020, batay na rin sa kanyang IG post, lumipad siya sa kanyang huling flight para sa taong 2020. Noong December 31, 2020, tumawag siya sa kanyang ina na nasa General Santos City upang sabihin sa kanya na lalabas siya kasama ang ilang mga kaibigan upang ipagdiwang ang bisperas ng bagong taon. Kinahapunan siya at 5 mga lalaking kaibigan ay nag-check-in sa isang hotel sa Makati City. Ang mga kaibigan ng kaibigan niya ay nag-check-in din sa katabing kwarto ng kanilang hotel. Ilang minuto lamang makalipas ang pagsapit ng 2021, nag-video call pa ito sa kanyang ina na nasa Davao. Subalit kinahapunan ng bagong taon, nagkaroon na ng kumusyon sa loob ng kwarto na kanilang tinutuluyang hotel dahil nakitang walang buhay ang flight attendant. Sinubukan pa siyang i-CPR ng security manager ng nasabing hotel sa Makati, ngunit hindi na ito naagapan nang makaabot sa ospital. Ang sinasabing sanhi ng kanyang pagpanaw ayon sa medico legal ay ruptured aortic aneurysm. Naging kontrobersyal na ang sinapit ng dalagang flight attendant dahil sari-saring kwento na ang narinig kaugnay sa kanyang pagpanaw. Ayon sa isang saksi at tinuturong dahilan ng kanyang pagkawala, ay walang rason ang mga kaibigan ni Christine para siya ay saktan dahil wala silang interes sa babae. Siya at ang iba pang mga imbitadong mga kaibigan ni Christine ay kapwa-pusong babae rin. Ayon sa kwento ng pinaghihinalaan, ang first impression nito kay Christine na noong gabi lang din niya nakilala ay mahilig makipag-hangout sa mga parte ng LGBTQ community. Nakita rin niya na komportable si Christine sa company nilang mga gays. Dahil nga sa pangyayari at inilabas ng mga pulis na initial report ng medical legal ni Christine, hindi naniniwala ang pamilya nito na aneurysm ang sanhi ng pagkawala niya. Kaya naman hinamo nila ang paunang otopsiya at inilarawan ng pamilya na ito ay incomplete. Ang pamilya ni Christine ay naghihintay ngayon para sa mga resulta ng ikalawang autopsy upang ipakita sa mga pulis na ang unang natuklasang sanhi ay hindi akma sa dinatnan nilang itsura ng anak. Sinabi ng mga abogado ng pamilya na ang medical examiner ay hindi isinama ang ilan sa mga injuries ni Christine. Sinabi ng tagapagsalita ng pamilya de Serra na ang resulta ng pinakabagong otopsiya ay maaaring mailabas na sa Miyerkules. Gayunpaman, isang kopya ng paunang medical legal ay nagsasaad na maraming contusions at abrasions. Ang sanhi nga ay ruptured aortic aneurysm. Sinabi ng spokesperson ng pamilya de Serra na ang mga tinamo ng dalaga sa binti at braso pati na sa labi ay magsisilbing sapat na ebidensya upang maitaguyod ang isang nakakagimbal na pangyayari na sinapit ng flight attendant. Sinabi rin niya na setup ang naganap dahil ang isang hotel manager ay kaibigan ng isa sa mga hinihinalang salarin, ngunit tumangging magkomento ang family lawyers nila ukol dito. Hinihinala rin nila na may ipinainom sa dalaga para mawala ito sa kanyang kamalayan. Ang kaso ni Christine ay nagbunsod ng galit sa mga social media platforms, kasama ang mga netizens na humihiling na arestuhin ang mga salarin. Noon ay idineklara ng PNP na solved ang kaso tulad ng nakasaad sa opisyal na pahina nito sa Facebook, ngunit pinanatili ng pamilya de Serra na patuloy pa rin ang investigasyon. Samantala, hindi inilabas ng pulisya sa publiko ang medico legal ng flight attendant ayon sa hepe ng pulisya ng Makati na si Colonel Harold Depositar, batay na rin sa ipinadala nitong text message sa mga reporters noong Martes. Inilabas ni Colonel Depositar ang pahayag matapos ang isang kopya ng report ay kumalat sa social media. Walang sino man ang maaaring makakuha ng isang kopya ng report dahil markado ito bilang confidential, ayon kay Brigadier General Brandy Usana, tagapagsalita ng Philippine National Police. Ayon naman sa pinuno ng PNP na si General Debold Sinas, case not solved pa rin ang pagpanaw ni Christine. Binalaan din niya ang mga salarin na sumuko sa loob ng 72 hours o di kaya ay pwersahan silang hahanapin ng kapulisan. Ayon sa lumabas ng mga balita nitong nakarang araw, ilang celebrities ang nadawit ang pangalan sa nakakagimbal na sinapit ng flight attendant na si Christine de Serra. Alamin natin kung sino ang mga celebrities na ito. Top 2, Claire de la Fuente. Si Claire de la Fuente ay isang singer na nakamit ang celebrity status noong huling bahagi ng dekada 1970 dahil sa hit na jukebox song na Sayang. Bigyan siya ng titulong Asia's Sweetest Voice dahil sa kanyang matamis na tinig. Tinagurian din siyang the Karen Carpenter of the Philippines
dahil ang kanyang tinig ay may kapansin-pansin na pagkakahawig sa yumaong mga aawit. Matagal din itong nanatiling presidente ng IMBOA o Integrated Metro Bus Operators Association na ang mga miyembro ay bumubuo ng 70% ng lahat ng mga bus operators sa Metro Manila. Ang anak ni Claire de la Fuente, ang isa sa mga nadawit ang pangalan sa nakakapanlumong sinapit ng flight attendant na si Christine de Serra. Si Gregorio Angelo Rafael de Guzman, na isa ring fitness instructor at aspiring chef, ay nagsalita kaugnay ng pagkakasama ng kanyang pangalan sa listahan ng mga pinaghihinalaan. Sinabi ni Jigo, palayaw niya, na isa siya sa mga nagtakbo kay Christine sa ospital at isa rin sa mga nagbigay ng CPR sa dalaga. Inamin din niya na hindi niya magagawa kay Christine ang ibinibintang sa kanya dahil siya ay openly gay at noong gabi lamang niya nakilala ang dalaga. Ipinagtanggol ng mga awit at negosyanteng si Claire de la Fuente ang kanyang anak na inakusahang isa sa mga salarin sa nangyari kay Christine. Ani ng singer, alam niya ang katotohanan at mahirap man tanggapin ang katotohanan, ngunit gay ang kanyang anak at alam na niya ito noong bata pa ito. Paliwanag pa ni Jigo, hindi nila iniwan si Christine at inalagaan pa nila ito dahil alam din nila na hindi sila iiwan ng dalaga. Umapela rin ang singer sa ina ni Christine na sana naman daw ay may balancing act. Maging resonable na tao para hindi makasakit ng mga inosente at makapagbiktima ng ibang tao. Aniya, let's not put innocent people in jail. Sinabi rin niya na dismayado ito sa pagkakadawit ng anak sa kaso. Alam din daw niya na unfair ang nangyari, subalit alam niya na may rason ang Diyos, kaya ito nangyari at malalagpasan ito ng kanyang anak. Top 1, Daniel Matsunaga. Ang hunk actor at modelo na si Daniel Matsunaga ay isa rin sa mga celebrities na nadamay ang pangalan sa kaso ni Christine de Serra. Kung inyong titignan ang IG story highlights ni Christine, 4 weeks ago ay pinost nito ang litrato kasama ang aktor. Ang photographer ng nasabing litrato ay isa sa mga hinihinalang salarin sa nangyari sa flight attendant. Marami naman ang nagpahayag ng kanilang galit kahit wala silang basihan at nakita lamang nakasama nito sa litrato ang aktor. Ang walang kamalay-malay na si Daniel ay naidawit lamang dahil sa inakalang ebidensya ng mga netizens na hindi muna nagsaliksik ng mabuti tungkol sa mga pangyayari. Isang mambabatas naman ay nag-alok ng 100,000 pesos sa sino mang maaaring magturo sa kinaroroonan ng may sala sa kaso ng flight attendant na si Christine de Serra. Si Representative Eric Yap ng Party List Act CIS ay nag-alok ng gantimpala sa mga makikipag-ugnay sa pulisya at makakatulong na makahanap sa mga salarin o sa may alam sa insidente. Ani ng kongresista, masidhin nilang kinokondena ang walang awa at walang konsensyang pangyayaring iyon na sinapit ng flight attendant. Ang ganitong klaseng kaganapan ay walang lugar sa ating lipunan. Ang subsidiary ng Philippine Airlines na PAL Express ay nanawagan ng hustisya sa sinapit ng kanilang flight attendant na si Christine de Serra. Sinabi ng kumpanya na magbibigay sila ng buong suporta sa pamilya ng dalaga. Dagdag nila, si Christine ay isang upstanding at professional PAL Express crew member na labis na mamimiss ng kanyang mga kasamahan at kaibigan. Mula po sa amin sa Showbiz Philippines, nakikidalamhati kami sa pamilya ni Christine sa kanyang pagpanaw. Hangad namin ang mabilis na hustisya para sa kanya.